bayan, boses ng katotohanan para sa boses ng masa. Sophia Valiente, handa na sa pagbabalita. Justin Cumbe, handa na sa pagbabalita. Jenica Salas, handa na sa pagbabalita. Erica Tanyo, handa na sa pagbabalita. Yan Castillo, handa na sa pagbabalita. DCRM, May Baho Broadcasting Network. Mata ng bayan, boses ng katotohanan para sa boses ng masa. Mata ng bayan, boses ng katotohanan para sa boses ng masa. Numero 1, sumasay papawid ng may kalidad. DCRM 024 sa inyong mga radyo. Ito ang katwiran, karunungan, Aliwan sa mga maasahan, kaakibat ng mga mamamayan. Sumasay papawid mula sa May Baho High School. Balitang, balitang, balitang tapat. Balitang, balitang, numero 1 sa lahat. Balitang, balitang. DZRM. May Baho Broadcasting Network. Magandang araw, audience! Ako si Sophia Valiente, At ako, si Justin Cumbe, ito ang boses ng Ngayon ay 24 ng Pebrero, taong 2024. sa ulo ng mga nagbabagang balita. Kakulangan sa nurse, tutugunan ayon sa pamahalaan. Gilas Pilipinas, paharap sa Hong Kong sa Kuala. Lagay ng panahon ngayon, alamin. Oras natin, alas 6 ng gabi. Kakulangan sa nurse, tutugunan ayon sa pamahalaan. Jenica Salas, aarangkada. Salamat, Justin Cumbe. Nakikipag-ugnayan na sa pribadong sektor ang pamahalaan para matugunan ang kakulangan ng mga nurse sa bansa. Ito ay matapos makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Private Sector Advisory Council o PSAC Health Sector Group. Ayon kay PSAC Health Sector Lead Paulo Bermeo, President and CEO ng Ayala Healthcare Holdings Incorporation, nasa ilalim ng Clinical Care Associate Program para sa underboard nursing graduates. Nasa higit 300 na ang nahire sa iba't ibang ospital sa bansa. Para matulungan ng mga CCA na maging nurses, naglaan ng Commission on Higher Education o CHED ng 20 million pesos para sa board reviews ng 1,000 Clinical Care Associates, CCAS, para ngayong taon. Ayon kay Burmeo, magpapatuloy ang CCA recruitment para sa November 2024 Nursing Board Examination at gagawin rin ito para sa 2025 board exams, habang ang Enhanced Masters Nursing Program sa halip 3 taon ay mas pinaiksi ito ng CHED ng 1 taon na lamang. Para makapagturo ang mga graduate nito, ang Enhanced Master Nursing Program naman, imbis na 3 taon ay pinaiksi ng CHED sa 1 taon na lang para makapagturo ang mga graduate nito sa Military Labor Agreement sa ibang bansa. Mayroon nang naselyuhang kasunduan sa Australian government para sa scholarship, faculty support, at Adapt a School Hospital Scheme. Jenica Salas, umaarangkada para sa boses ng masa. Maraming salamat, Jenica. Susunod, Gilas Pilipinas haharap sa Hong Kong sa qualifiers. Abangan. Muling magbabalik ang estasyong ito pagkatapos ng ilang paalala. Nay, ano po bang pangarap mo dati ng bata ka pa? Ang pangarap ko? Ang makapagtapos ng pag-aaral at maging flight attendant. Nay, ano po nangyari? Bakit hindi ka po naging flight attendant? Dahil nabuntis ako na maaga at nagkaroon ako ng munting anghel na biyaya sa akin ng Panginoon at kayo iyon mga anak. Inasan po ang tatay, inay? Matagal nang wala ang inyong tatay, kaya kayong dalawa, mag-aaral kayo na mabuti ha. Opo, Nay. Sama-sama nating
Ma, tinupad ko na yung sumunang makapagtapos ako. At ito yun, Ma. Ma, with honor po ako. Ang galing niyo talaga mga anak. Masaya si nanay para sa inyong dalawa. Hangad ko'y tagumpay natin lahat. Isang paalala mula sa Department of Education at ng himpilang ito. Nagbabalik ang... Boses ng Masa. Gilas Pilipinas, haharap sa Hong Kong sa qualifiers. Ken Castillo, AR Angkada. Maraming salamat, Sophia. Makuha ang importanteng unang panalo at tataling ng Gilas Pilipinas sa pag-arap sa Hong Kong sa first window ng FIBA Asia Cup Qualifier 2025 sa Suwon One Stadium sa Hong Kong. Nakadakdanging kwentro ng Gilas Pilipinas sa Hong Kong ngayong alas 6 ng gabi kung saan pakay ng tropa pampuhay ng manong panalo. Tiyak na daragsa sa venue ang mga overseas Filipino workers sa Hong Kong kaya ibubuhos ng Gilas Pilipinas ang lahat upang mabigyan ng kasiyahan ng mga Pinoy fans doon. Alam ni Gilas Pilipinas head coach team ko na mataas ang expectations ng fans sa kanilang tropa. Ngunit tiwala si Ko na magbibigay ng magandang laban ng Gilas Pilipinas na sumala sa matinding ensayo sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna bago tumulak sa Hong Kong. Ani ni Ko, magandang simula ito para sa Gilas Pilipinas players na siya pupugin sa loob ng 4 na taon upang sumabak sa malalaking international tournaments na darating. Ipaparada ng Gilas Pilipinas sila naturalized player Justin Brownlee, Japet Aguilar, Scottie Thompson, Jamie Malonzo, CJ Perez, Calvin Octana, Chris Newsom, Kai Soto, Carl Tamayo, Dwight Ramos at Kevin Tiambao. Ken Castillo, umaarangkada para sa Boses ng Masa. Lagi ng panahon ngayon, ating alamin. Eric Otaño, umaarangkada. Salamat, Justin. Ayon sa Pag-asa, noong Pebrero 24-25, ang Northeast Monsoon o amihan ay magsisimula na makaapekto sa Northern Luzon. Magkakaroon ng eastern section ng Southern Luzon at Visayas ng mga pag-ulan at pagkulog dahil sa pagtatagpo ng hangin mula sa hilaga at silangan. Pangkalahatang patas ang mga kondisyon ng panahon bukod sa mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa ibang bahagi ng bansa. Sa Lunes hanggang Miyerkules, Pebrero 26-28, ang epekto ng amihan ay aabot sa Luzon at Visayas. May maulap na kalangitan na may katamtamang pag-ulan na nararanasan ng Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Maulap na kalangitan na isolated line rains mula sa Visayas at sa ilang bahagi ng Luzon. Samantalang isolated rain shower na may kulog ang mga magiging klima ng Mindanao. Ako si Eric Otaño na nagsasabing ang buhay ay weather. At yan ang mga balitang aming nakalap sa araw na ito. Muli, ako si Sofia Valiente. At ako naman, Justin Kumbe, mula sa Radyo Uno, Balitang Maasahan, numero 1 kakibat ng sambayanan. DZRN, may Pao Broadcasting Network. Mata ng bayan, boses ng katotohanan, para sa boses ng masa. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Lights, camera, action. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono. 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 Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
para sa boses ng masa. Sofia Valiente, handa na sa pagbabalita. Justin Cumbe, handa na sa pagbabalita. Jenica Salas, handa na sa pagbabalita. Eric Catano, handa na sa pagbabalita. Ken Castillo, handa na sa pagbabalita. DZRM, may Paho Broadcasting Network. Mata ng bayan, boses ng katotohanan para sa boses ng masa. Mata ng bayan, boses ng katotohanan para sa boses ng masa. Numero 1, sumasay pamawid ng may kalidad. DZRM, 024 sa inyong mga radyo. Aliwan sa mga maasa, kakibat ng mga sumasay pamawid mula sa Ritao High School. Balitang, balitang, balitang tapat. Balitang, balitang, numero 1 sa lahat. Balitang, balitang. DZRM. May Paho Broadcasting Network. Magandang araw, Pahonyans. Ako si Sofia Valiente, At ako, si Cumbe, ito ang boses ng masa. Ngayon ay ka-24 na Pebrero, taong 2024. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pakulangan sa nerd, tutugunan ayon sa pamahalaan. Pilipinas at sa rokong sa Plato Fire. Lagay ng panahon ngayon, alamin. O, sa ating alas at least ng patin. Wala ka sa nerd, tutugunan ayon sa pamahalaan. Hindi sa salas, aarak-arak. Nakikipag-ugnayan na sa pribadong sektor ang pamahalaan para matugunan ang kakulangan ng mga nurse sa bansa. Ito ay matapos makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Private Sector Advisory Council o PSAC Health Sector Group. Ayon kay PSAC Health Sector Lead Paulo Bromeo, President and CEO ng Ayala Healthcare Holdings Incorporation. Nasa ilalim ng Clinical Care Associate Program para sa underboard nursing graduates. Nasa higit 300 na ang na-hire sa iba't ibang hospital sa bansa. Para matulungan ang mga CCA na maging nurses, naglaan ang Commission on Higher Education o CHED ng 20 million pesos para sa board reviews ng 1,000 Clinical Care Associate, CCAS, para ngayong taon. Ayon kay Brumeo, magpapatuloy kay CCA recruitment para sa November 2024 Nursing Board Examination at gagawin rin ito para sa 2025 board exams. Habang enhanced master nursing program sa halip na 3 taon, ay mas pinaiksi ito ng CHED ng 1 taon na lamang para makapagturo ang mga graduate nito. Ang enhanced master nursing program naman, imbis na 3 taon ay pinaiksi ng CHED ng 1 taon na lamang para makapagturo ang sa bilateral labor agreements. Sa isang banda mayroon na nasilalang kasunduan sa Australian government para sa scholarship, faculty support, at adapt a school hospital scheme. Jenica Salas, sumaarangkada para sa boses ng masa. Maraming salamat, Jenica. Susunod, Gilas Pilipinas at sa Hong Kong sa qualifiers. Abangan. Muling magbabalik ang istasyong ito pagkatapos ng ilang paalala. Nay, ano po ba pangarap mo dati nung bata ka pa? Ang pangarap ko, ang makapagtapos ng pag-aaral at maging flight attendant. Nay, ano pong nangyari? Bakit hindi po ngayon naging flight attendant? Dahil nabuntis ako ng maaga at nagkaroon ako ng munting anghel na biyaya sa akin ng Panginoon. At kayo iyon, mga anak. Nasa po sa ating ingay. Matagal nang wala ang inyong tatay. Kaya kayong dalawa, mag-aral kayo ng mabuti, ha? Opo, Nay.
ating unang panalo sa tanggalin ng GS Pilipinas sa pagharap sa Hong Kong sa first window ng FIBA Asia Cup Qualifier 2025 sa Suway 1 Stadium sa Hong Kong. Nakatakda ang kwento ng GS Pilipinas at Hong Kong ngayong alas 6 ng gabi kung saan pakay ng tropa ang pagbuhay ng mga panalo. Tiyak na darang sa venue ang mga overseas Filipino workers sa Hong Kong kaya inubuhos ng GS Pilipinas sa lahat upang mabigyan ng kasiyahan ng mga Pinoy fans doon. Alam ng GS Pilipinas Head Coach Nico na mataas ang expectations ng fans sa kanilang tropa. Ngunit, iwala si Coach na magbibigay ng magandang laban ng GS Pilipinas at sumalang sa matinding mensahe sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna bago tutunan sa Hong Kong. Ani ni Coach, magandang simula ito para sa GS Pilipinas players na siyang huhuhugin sa loob ng 4 na taon upang sumabak sa malaking international tournament na darating. Ipaparado ng GS Pilipinas ng national player Justin Bravo, Gapit Aguilar, Scotty Thompson, Jimmy Malonzo, CJ Perez, Calvin Montana, Chris Newsom, Kyle Soto, Carl Tamayo, Dwight Ramos, at Kevin Jambao. Ken Castillo, umaarangkada para sa boses ng masa. Kanina pa lang ngayon, ating alamin. Erika tayo, umaarangkada. Lights, camera, action. 1, 2, 3, pagsubok sa mikropono. 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 Mata ng bayan, boses ng katotohanan para sa boses ng masa. Sophia Valiente, handa na sa pagbabalita. Justin Cumbe, handa na sa pagbabalita. Jenny Casalas, handa na sa pagbabalita. Erika Tano, handa na sa pagbabalita. Ken Castillo, handa na sa pagbabalita. PCRN, May Paho Broadcasting Network. Mata ng bayan, boses ng katotohanan para sa boses ng masa. Mata ng bayan, boses ng katotohanan para sa boses ng masa. Numero 1, sumasay pagawid ng may kalidad. PZRF 024 sa inyong mga radyo. Ito ang katwiran, karunungan. Aliwan sa mga maasahan. Pakiubat ng mga mamayan. Sumasay pagawid mula sa May Paho High School. Balitang, balitang, balitang tapat. Balitang, balitang, numero 1 sa lahat. Balitang, balitang. DZRM. May Paho Broadcasting Network. Magandang araw, Pangonyas. Ako si Sophia Valiente. At ako, Cumbe, ito ang Boses ng Masa. Ngayon ay 24 Pebrero, taong 2024. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Kakulangan sa nurse, tutugunan ayon sa pamahalaan. Gilas Pilipinas ang harap sa Hong Kong sa qualifier. Kaya ng balahon ngayon, alamin! Oras natin, alas 6 ng gabi. Kakulangan sa nurse, tutugunan ayon sa pamahalaan. Jenny Salas, arangkada.